Tila nga sumayad at nag-short circuit na naman ang utak ng ating impeached Vice President na si Inday Sara Duterte. Nung sa isang interview niya, kamakailan lamang ay nanawagan siya na wag daw iboto ang Tingog Party List dahil daw pagmamay-ari ito ni Speaker Martin Romualdez. Sa ganitong level na umabot ang pagkadesperada ni Sara dahil alam niyang nanganganib na siya sa mga malalakas na ebidensya na hawak ng prosekusyon laban sa kanya. Akalain nyo ba naman sa milyon-milyong taong natutulungan ng Tingog Party List sa iba't ibang panig ng ating bansa ay handang-handa si Sara na sirain ito para lamang makamit ang kanyang mga political agenda? What? Simula nang maupo siya bilang Vice President, ang lahat ng mga ipinangako niya nung eleksyon ay walang natupad ni isa dahil mas inuna niya ang paniningil at pagkulimbat ng pera mula sa gobyerno at sa taong bayan. Ano na ba ang mga nagawa niya? At ano ba ang mga achievements niya nung siya'y naupo bilang Education Secretary? Mga ghost students? Confidential funds? Si Mary Grace Piatos? Tanging ang apelidong Duterte lamang ang meron siya. Pero sa usaping talino, husay sa public service, at pagmamahal sa Pilipino at sa bayan, hindi natin ito nakikita o nararamdaman mula sa kanya. Real talk lang po. Lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay puro sa reklamo, paninira, pagbabanta at paghihikayat sa mga taong sumusuporta sa mga Duterte na manggulo dahil lamang hindi siya nagtagumpay at ang kanyang mga kakuntsaba na maagaw ang pagkapangulo. Simple lang naman sana ito, Inday. Sagutin mo lang ang mga issue dahil kasama ito sa iyong sinumpaang tungkulin na maging tapat at totoo sa taong bayan. Transparency and accountability kasi ata ang mga salitang sobrang allergic ang mga Duterte. Ayaw nila itong marinig at ayaw nilang hanapin ito sa kanila. Ang pagpapasagot kay impeached Vice President Sara Duterte sa kanya sa issue tungkol sa confidential funds ni Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List ay kasama lang rin sa trabaho ng isang mambabatas na pangalagaan at protektahan ang pondo ng bayan. Walang kinalaman dito ang personal o pampulitikang alitan. Trabaho lang. Bakit naman po kasi para sa ating impeached Vice President? Bakit nyo gustong-gusto sirain ang isang institusyon na lubos na nakakatulong sa ating mahihirap na mga kababayan? Dahil ba kayo'y hinahanapan, pinapanagot at hindi kinakampihan sa mga ginagawa nyong kalokohan? Huwag na po sana nating ilihis ang usapan o i-gaslight ang mga Pilipino. Tinanong lang naman sa